idea naman po natin ngayon mga katipid tips, pangmalakasan po ito. Kasi gumawa po tayo ng bola-bola siopaw. So madami po nagre-request nito. So eto na po yon. Pwede nating ibenta ng luto, pwede nating ibenta ng frozen. So step by step yung pagkakagawa po natin dito. Kaya huwag nyo pong skip. Okay? And then gumawa din po tayo ng masarap na sauce. At syempre, kung pang negosyo, hindi po mawawala yung pinaka-costing po natin. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, ang uunahin po natin ay ang paggagawa po ng ating palaman, ng ating pong bola-bola siopaw. So, gagamit tayo dito ng pork giniling. So, huhugasan nyo and then patitiktikan nyo lamang po ng ayos. Shrimp, ito po ay pinood processor ko para pinong-pino. Sa pampalasa, iodizol, paminta, oyster sauce, sesame oil, cornstarch, green onion. So, dito pwede rin tayong mag-chop ng onion. Dito, pwede rin po tayo dito maglagay ng carrots. Yayadya rin lamang po natin ng pino kung gusto po natin. Isang itlog. After po nito, imimix lamang po natin ng mabuti. So, ngayon, kapag na-mix na po natin ng ayos, tinimbang ko siya at pumapatak ng 1 kilo at 254 grams yung ating po 1 kilo ng karne. So, ito depende na po sa atin ha. Yung pinakang palaman po natin, pwedeng isabay na po natin yung pagkaka-steam dun po sa ating dough ng siopaw. Pero ako, ang gagawin ko, i-steam ko muna yung karne bago po natin ipalaman sa dough ng siopaw. Para sure lang tayo na talagang lutong-luto yung pinakang bola-bola po natin. Dahil saglit lamang po natin i-steam yung ating pong siopaw. May sukat na 1/8 cup or tumitimbang ng 35 grams. Ngayon, nagpapainit na din po ako ng steamer dito sa gilid ko. Talagang ewan ko na lang kung hindi sumarap yung ating siopaw. Sa laki ba naman ng palaman, di ba? So, kapag may init na po yung tubig, ngayon, i-steam na po natin itong ating pong karne. So, estimate 10 to 12 minutes. So, hindi natin siya totally cook, kumbaga, half cook. Tapos, habang i-steam natin yan, so, ready na din po natin to. Mabilis po yung ating work. So, sa ginawa po natin, tayo po ay nakadalawang sala. So, dahil okay na po yung ating bola-bola, ngayon gumawa naman po tayo ng sauce ng ating siopaw. Madali lamang po ito, pagsasama-samahin lamang po natin yung ating pong ingredients. So, yung ating pong tubig, toyo, bawang. So, mas better po dito, pinong-pino. Paminta, suka, brown sugar, yung star, yung magpapa-star ng ating pong sauce, star anise, cornstarch. Hahaluin lamang po natin ito ng mabuti at kapag natunaw na yung ating cornstarch, so pwede na po nating buhayin yung ating pong apoy. Lutuin lamang po natin ito hanggang sa lumapot. Halu-haluin lamang po natin para hindi manikit yung ating pong ingredients. After 5 minutes, okay na po yung sauce ng ating siopaw. So, iseset aside lamang po natin ito at gumawa na po tayo ng ating pong dough. Bago po tayo magawa ng dough ng ating siopaw, so gagawa po muna tayo ng tansong. Mga po ba yung tansong? So ito po, na-search ko lang siya online sa Google. So ayan po yung ibig sabihinan. Sabi nga, ayun daw po yung papalambot ng ating siopaw. So doon sa unang video natin, nagawa na din po natin ito. So gagamit tayo dito ng tubig. Gagawa lang tayo ng parang paste. Kapag na-mix na po natin yung ating harina at yung ating pong tubig, so, pwede na po natin buhayin yung ating pong apoy at alalay lamang po. Lutuin lamang po natin ito hanggang sa maging paste. So, after 2 minutes, okay na po itong ating tansong paste. Salin lamang po natin ito sa ating lalagyan at iset aside po natin. So, ngayon, gagawa na po tayo ng ating dough ng ating pong siopaw. Unahin na po natin ang all-purpose flour, white sugar, and baking powder, instant yeast, iodizol. Gagamit tayo dito ng shortening. Kung itatanong nyo kung pwede ang oil ang gamitin, so pwede naman po yun. Kaya lang, kapag oil po yung ginamit po natin, hindi po magiging maputi yung dough po ng ating siopaw. Kaya shortening po yung ating gamitin. Ilagay na din po natin yung ating pong tubig. Yung tansong na ginawa po natin. So, ilagay tayo ng suka. And then ngayon, imimix lamang po natin ito. No? So, yung timbang na gagawin po natin ay 50 grams. Kapag natimbang na po natin, bilugin lamang po natin. Then, set aside lang natin.
tayo po ay naka 38 pieces. Ito na yung ating palaman, naka-ready na yan. At syempre, kapag bola-bola, hindi mawawala yung itlog na maalat, chinap-chop na yan. Ganito yung laki niya. Tsansyahin nyo na lamang po. Gagamit tayo dito ng chorizo. Tapos, ginayat ko din siya ng maliliit. Ang uunahin po natin, kung ano yung unang binilog natin, ayun din po yung unang lalagyan po natin ng palaman. Palalapadin lamang po natin na tulad po nito. Yung sa tingin po natin, mababalot na po natin yung ating palaman. So, maglagay tayo ng isang palaman, ilagay sa gitna. Maglagay tayo ng itlog na pula. Tapos dito sa ating chorizo, dahil medyo napaliit, maglalagay po tayo ng 2 piraso. Tapos, tutupiin lamang po natin ito na parang nagtatahi, dikit-dikit para magkaroon ng design sa taas. Hindi ako sanay mag-seal ng ating dough ng siopaw, so pwede na po ito. Tapos, dapat ma-seal po natin ito ng ayos para yung pinakang palaman ay hindi po lumabas. After po nito, ilagay po natin dito sa cupcake liner na ang size po nito ay 3 ounce. So, ganun lamang po, papalamanan ko lamang po ito lahat and then magbabalik po tayo. So, habang nire-rest po natin yung ating po mga siopaw, nagpainit na din po tayo ng tubig sa ating pong steamer. So, ito yung mga katipid tips, diba? Bola-bola siopaw. Dahil kumukulo na, pwede na po natin isada, no? I-steam po natin yan sa malakas na apoy sa loob ng 10 to 12 minutes. Gumamit tayo ng timer para hindi ma-overcook. Pag na-overcook siya, mag-iiba yung kulay at magiging kulubot yung ating pong siopaw. Mabuksan na. Woo! So, ito na po yung ating siopaw. Maganda yung pagkakaluto niya. Ngayon, pwede na po natin itong hanguin. Itong natitira, i-steam lamang din po natin. So, magbabalik po tayo. So, yung ating sauce, inilagay ko na lang siya sa squeeze bottle. Para mas mabilis, may ilagay natin sa lalagyan ng ice candy kapag iriripak po natin kung paninda. Titikman na po natin ito para malaman natin kung masarap nga po ba o kaya naman po ay hindi, kung may bitin po ba sa lasa. So, ito na yung ating siopaw. Nakikita nyo naman talagang maputi yung ating pong siopaw. Yung itlog na pula, tsaka yung chorizo, nagtago siya sa gilid. Palaman pa lang, panalo na sa ating bola-bola siopaw. Tingnan natin kung katulad nga nun sa siopaw, yung nabibili natin. So, katulad pa rin siya. Yung may natatanggal sa tabi, pwedeng talupan, di ba? Tinatalupan niyan. So, meron din siyang ganon. Tikman muna natin ng walang sauce. Lagyan natin ng sauce. Wow! So, masarap po yung ating bola-bola siopaw at talagang matatawag natin na siopaw. So, yung pinakang lasa nung palaman po natin sa loob, saktong-sakto po yun. Nung nilagyan natin ng sauce, ano siya sumarap. Ito din yung tipo ng siopaw na kahit hindi po natin lagyan ng sauce is masarap pa rin. Talagang nanunuot yung lasa, yung sarap ng ating pong siopaw. So, overall, masarap. So, itong ating siopaw, pagka-steam, pwede na nating ilagay sa freezer at kapag kakainin na po natin or ibebenta na po natin, ready to steam na siya, ready to cook na siya. Pwede nating ibenta ng luto at pwede rin naman po nating ibenta na nakaripak, na katulad po nito. Ilalagay lang siya sa mga plastic, sa mga packaging na gusto po natin. So, diba? Idagdag natin sa ating mga frozen food na paninda. Magiging tanong at titipid tips, magkano po yung magiging puhunan? So, mag-costing na po tayo. Unahin po natin yung pinakang dough po ng ating siopaw. So, 1 kilo ng all-purpose flour, 60 pesos. Sugar, 16 pesos. Shortening at asin, 8 pesos. Baking powder at tubig, pagsamahin na, 22 pesos. Instant yeast, 6 pesos. Kaya ang total na ingredients ay 112 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So, sa ginamit po natin na cupcake liner, so sabihin na po natin na 10 pesos. And then, sa pinakang labor po natin, gas, kung i-steam na, so sabihin na po natin na 60 pesos. Kaya ang total po lahat ay 182 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 38 pieces na nagawa po natin. At ang
kalalabasan po nun, 4.78 po ang pinakapuhunan po kada isang dough ng ating pong siopaw. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong bola-bola fillings. Yung 1 kilo po ng pork, nagkakahalaga ng 277. So, sa supermarket ko po yun nabili. And then, naglagay din tayo ng shrimp, 100 pesos. Sa supermarket ko din po nabili. Lalagay din tayo ng itlog na pula. So, nakagamit tayo ng 3, pero labis po yun. So, tuusin na po natin sa 3 pieces, 45 pesos. Doon sa chorizo na inilagay po natin, 2 piraso, 34 pesos. Sesame oil at saka oyster, pagsamahin na, 10 pesos. Sa itlog, 10 pesos. Pagsamasamahin na po ulit natin yung cornstarch, asin, at saka sa paminta. So, sabihin na po natin na 5 pesos. At yung last ingredients, dahon ng sibuyas, 10 pesos. Kaya ang total po lahat ay 491 pesos. Ngayon, doon sa pinakang palaman po natin, makaka-46 po tayo doon. Meron pa pong labis na 7 piraso, inilagay ko na po siya sa freezer. Kapag i-divide po natin yan sa 46 pieces na malalagyan po natin ng siopaw, so ang kakalabasan po nun, 10.67 po ang pinakang puhunan doon sa ipinalaman po natin. Kasama na yung itlog na pula, kasama na din po yung chorizo na inilagay po natin. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung sa sauce. Toyo at cornstarch, 4 pesos. Asukal at suka, 6 pesos. Star anise at paminta, 5 pesos. Garlic at tubig, 4 pesos. Kaya ang total po lahat ay 19 pesos. Ngayon, mag-plus po ulit tayo ng gas and labor kahit saglit lamang po natin ginawa. So, sabihin na po natin na 10 pesos. Pagkatapos, syempre, kung pang negosyo, ipaplastic po natin yan. So, gagamit tayo ng plastic ng ice candy. Sabihin na po natin na 5 pesos. Kaya ang total po lahat ay 34 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 38 pieces. Kasi itong sauce na ginawa po natin, kasyang-kasya po yun dito sa 38 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 0.89 lamang po yung pinakang puhunan na isasama po natin yung sauce dito po kada isang piraso ng ating pong siopaw. So ngayon, pag-plus-plusin po natin yung pinakang puhunan. At ang kalalabasan po nun, 16.34 yung pinakang puhunan po natin kada isang siopaw. Ngayon, yung pagpe-presyo, nakadepende pa rin po sa atin kung magkano po yung naging costing po natin. Base po sa costing ko, pwede natin itong ibenta ng 30, 35 pesos or 3 for 100. So, nakadepende. Pero ako, tutuusin ko po ito ng 30 pesos at kapag minus po natin yung pinakang puhunan, tutubo po tayo ng 13.66 po kada isang piraso. At kapag itinayos po natin yon sa 38 pieces na nagawa po natin, posible po tayong tumubo ng 519 pesos po dito sa 1 kilo na ginawa po natin. Ngayon, sabihin na po natin na 500 pesos kasi kapag binili to, ipaplastic pa po natin. Ngayon, sabihin na din po natin na 400 pesos kasi sasabihin nyo, i-stock pa sa freezer. Hindi kasama yung pinakang costing. Pinakang 100 pesos, dito sa ginawa po natin, sa kuryente na po yon. So, estimate, tutubo pa po tayo dito na 400 pesos. So, kapag gagawa po ng siopaw, is malaki po talaga yung posible po nating tubuin. Basta sinamahan po natin yan ng sipag, tiyaga at diskarte at consistent, so hindi po imposible yon. Tapos masarap pa po yung ating siopaw, masarap yung ating sauce, nako sigurado babalik-balikan po yung ating siopaw. Sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako na idagdag na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!